We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. No sailing policy ipinatutupad sa Cagayan dahil sa banta ng Bagyong Goring. Ang detalye sa report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nakararanas ng makulimlim na panahon at may panakanakang pag-ambon sa lalawigan ng Cagayan ngayong umaga ayon sa PDRRMO. Sa taya ng pag-asa, posibleng maranasan ng moderate to heavy rain sa probinsya ngayong araw dahil sa epekto ng Bagyong Goring. Simula noong Martes, nagpatupad na ng no sailing policy sa mga baybayin dahil sa umiiral na gale warning at sama ng panahon. Isinailalim na sa areas of immediate concern ang 10 mga bayan na unang maapektuhan sa epekto ng bagyo. Kabilang dito ang mga bayan ng Baggao, Bugay, Gonzaga, Santa Ana, Santa Teresita, Apari, Peña Blanca, Gattaran, Lalo at Calayan Islands. We are more concerned dito sa Puga and Calayan dahil dito naman siya dadaan. Sa ngayon, nakadeploy na ang mga rescue personnel mula sa Philippine Coast Guard at AFP sa Calayan Islands. Sa lahat ng efforts natin, even yung national government agencies natin at NGOs, nandun sila. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, John Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon dahil sa Bagyong Goring. Hindi naman iniaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon ang naturang bagyo. Tutukan sa report ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, ilang lugar sa extreme northern Luzon ang isinailalim sa babala dahil sa Tropical Storm Goring. Nagataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Ayon sa pag-asa, in 36 hours, asahan ang malalakas na ulan sa mga nasabing lugar na sasama ng pagbugso ng hangin. Namataan ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Goring 220 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour. Posible pang lumakas ang Bagyong Goring sa mga susunod na araw hanggang sa maging typhoon ayon sa pag-asa. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon ito. Sa weekend, inaasahang mabagal pa rin ang kilos ng Bagyong Goring habang gumagawa ito ng looping o paikot na track. Sa darating na linggo, unti-unti na muling magbabago ng direksyon ang bagyo. Sa Martes, sisimulang tumbukin ng Bagyong Goring ang Luzon Strait. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maglandfall. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa extreme northern Luzon at sa ilang bahagi ng central Luzon, Calabarzon, Aklan, Capiz at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, makararanas din ng pag-ulan ang iba pang panig ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang lugar sa Zamboanga City binaha dahil sa pag-uulan. Sundan sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa video nakuha ng isang kawani ng Barangay Council sa Curuan, Zamboanga City, makikita ang pag-apaw ng baha mula sa ilog sa nasabing barangay na rumaragasa sa ilang kabahayan. Pinasok din ng baha ang isang simbahan sa lugar. Nakuhanan din ng video ng isang residente sa Barangay Bungyao ang tubig mula sa ilog na unti-unting umaapaw hanggang umabot na ito sa kanilang bahay. Apektado din ng baha maging ang ilang kabahayan na nasa tabing ilog sa Barangay Manikaan matapos umapaw din ang ilog. When I went, look at the back, the water was already approaching towards the house.
So later on, it overflowed the fence. My father's house was underwater. 3 steps of our stair was underwater. Sa inisyal na tala ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang nasa mahigit 1,600 na pamilya ang apektado matapos bahain ang nasa 300 kabahayan sa 3 barangay ng lungsod na Curuan, Bungyao at Manikaan. Ayon sa ZZDRRMO, bunsod ito ng malakas na ulan mula sa bulubunduking bahagi ng lungsod na ayon sa Pag-asa ay epekto ng hanging habagat. Malaki talaga ang tubig, no? Galing sa taas, heavy rainfall sa bukid. So, naturally, yung lying areas will be inundated. Humupa ang baha matapos ang halos 3 oras at bumalik ang mga apektadong residente sa kanilang mga bahay. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Pero yung problem that we face, that's why we will be requesting the OCNR and the DNR to check whether there is inundation plan. Nagsagawa na rin ng damage assessment ang Office of the City Agriculturist sa mga nasirang pananim dulot ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Petisyon sa aumento sa minimum wage sa Region 1 sumasailalim na sa public consultation. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dating ume-extra sa pagiging construction worker si Arvin mula sa Dagupan City, pero dahil hindi permanente ang kanyang trabaho, pinasok niya ang pagiging water delivery boy na kumikita ng minimum na 400 pesos kada araw, pero hindi pa rin daw sapat ang kinikita niya sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Nakaka-stress naman yung araw-araw ng trabaho kasi laging pagod, walang pahinga. Kung sakaling tumaas yung sahod, mas okay. Kasi para naman makabawi yung pagod ng katawan. Nagsasagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Dole Region 1 ng public consultation para sa petisyon ng aumento sa minimum wage. Kasama sa public consultation ang mga labor group, samahan ng mga business employer at iba't ibang sektor ng gobyerno. Para po marinig yung panig ng employer tsaka yung panig ng mga empleyado, sir. Kung kailangan magtaas or kung magkano yung itataas. Sa labor group, they are pushing to kahit konting increase po. Hindi naman kontra ang Metro Dagupan Chamber sa petisyon ng aumento sa minimum wage, basta kakayanin ito ng mga employer. There's also a social dimension dun sa wage increase. We understand also that our employees also need to cope up with the rising prices of goods and other things. No? So there has to be some sort of a bargain between the two groups. Muling magsasagawa ng public consultation sa Dagupan City sa August 29 bago ang public hearing. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinababahala na ng publiko at ilang negosyante sa Imus City sa Cavite ang pangho-hold up sa isang kainan sa naturang lungsod. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. 24 oras na bukas ang karinderya ni Emeline sa Batangas City. Dahil tabi lang ng bypass road ang pwesto niya, ang mga customer sa kainan nagmumula kung saan-saan. May 4 daw siyang tauhan. Pero nang mabalitaan ang nangyaring pang-hold up sa isang restaurant sa Imus, Cavite, magdaragdag daw siya ng tauhan. Minsan po, dito na kami natutulog mag-asawa. Para po namomonitor mo namin. Kasi dyan lang po yung dyan kami natulog sa office. Kahit na nasa loob kami, kita namin sila. Takot ang idinulot ng insidenteng yan sa publiko at ilang nagnenegosyo. Patunay na wala na raw pinipiling lugar, tao at pagkakataon ng mga kawatan kahit palantaran na pagsasagawa ng krimen. Dapat siguro may mga karagdagang mga pulis, tapos ay tanod, coordinated sa barangay. Just in case na magkaroon ng mga ganyan insidente, di madali lang As much as possible, magandang may kasama. Of course, wag sumama sa kung sino-sino. Pagdating ng alas 7 hanggang alas 8, talagang sinasarado ko to. Iingat lang ako. Baka mamaya mo
may kung sinong hindi ko man kilala. Ang Batangas City Police tiniyak na walang dapat ikapangamba ang publiko. Pinaiigting daw nila ang police visibility sa lungsod. Rumuronda raw sila sa iba't ibang lugar kahit 10 oras na ng gabi. Pero ano nga ba ang dapat gawin kapag nabibiktima na ng pang-hold up? Ibigay na natin, makiusap tayo, wag na lang silang sasaktan. At yan naman po ay mga hold-upper at masasamang loob. Pagka ganyang nakikipag-cooperate sa kanila yung victim, wala na pong siguro hindi na sila para makagawa ng something. Mahalaga pa rin daw na maging kalmado sa lahat ng pagkakataon kung naiipit na sa ganitong sitwasyon. Dapat ipagbigay alam sa otoridad ang pangyayari kapag nabiktima na ng masasamang loob. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para maging responsible pet owner ang isang individual, isang basic dog obedience techniques and responsible pet ownership training ang isinagawa sa Legazpi City, Albay na pinangunahan ng Philippine Coast Guard, Veterinary Office at mga dog expert. Itinuro rito ang mga basic na pagbibigay instruction sa mga aso, gaya ng pag-upo, pagtayo, staying, fetching at iba pa. Tinalakay din ang search and rescue at pagiging protective dog. Ayon sa mga otoridad, hindi natatapos sa naturang training ang pagiging responsible dog owners. Dahil dito, plano din na magsagawa ng kaparehong aktibidad sa iba pang barangay sa lungsod. Maliban sa mga training and orientation, bubuo rin daw ng enforcement team sa kada barangay para sa implementasyon ng Responsible Dog Ownership Ordinance ng lungsod. Ang kailangan po natin maging patient po kayo, maging consistent para yung aso nyo kasi hindi naman po makukuha overnight po lahat ng training na yan. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dagsana ang mga mamimili sa bentahan ng school supplies ilang araw bago ang pasukan. Ang detalye sa live report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Chris, sa pag-iikot ng DTI sa iba't ibang school supply stores ay wala naman daw silang namomonitor na lumalabag sa itinatakdang SRP. Pero may mariin silang paalala patungkol sa price tag law. Dagsa ang mga magulang at estudyante sa school supply store ilang araw bago ang pasukan. Kinukumpleto na ni Grace ang gamit ng dalawa niyang anak sa elementarya. May dala pa siyang listahan para hindi nakakaligtaan ang bibilhin. May ibang dagdag din po ang mga teacher. Tulad nung hindi namin na-anticipate na yung mga health kit, ganoon. Si Girlie, notebooks at mga pad paper para sa 5 anak ang target bilhin. Nagulat daw siya nang makitang tumaas ang presyo ng ilan sa mga school supplies. Ang mahal nga ng mga notebook eh. Noon ay 12 lang, 10. Ngayon ay 22, 35. Kung may sahod na ng Sabado, di ba bubuo na lahat ng mamimili ng mga bata. Nauna nang sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na nagmahal na rin kasi ang presyo ng mga raw materials sa pagmamanufacture ng mga gamit pang-eskwela. Dagdag pa ang walang awat na sirit sa presyo ng langis. May mga imported materials tayo and then we have also yung mga fuel cost sa logistics. Siyempre, kung mahal yung transpo cost ng item, magtataas talaga. Sa price monitoring ng ahensya sa iba't ibang tindahan sa probinsya, sinabing wala namang lumabag sa pagsunod sa suggested retail price o SRP sa mga school supplies. Pero dapat tandaan ng mga tindahan na ang mga price tag malinaw na nakikita ng mga customer. Protektado raw ang mga mamimili ng price tag law. If there will be discrepancies sa presyo ng POS machine versus what is written in the price tag, they should pay the lower price. Sa paparating na long weekend, asahan pa raw ang mas marami pang last-minute shoppers. Chris, alam mo, sinusuportahan ng DTI yung ginagawang diskarte ng ilang mga magulang at estudyante na kung talagang tight yung budget, ay pwedeng gawin yung pagre-recycle. Balik sa'yo, Chris.
Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pagsalpok ng motorsiklo sa isang pick-up sa mataas na kahoy sa Batangas na hulikam. Tutukan yan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ang lalaking ito matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang papalikong pick-up sa bahagi ng Barangay Poblacion 3, Mataas na Kahoy, Batangas. Ayon sa pulisya, mula sa Barangay Santol ang rider at papunta sana sa bayan nang mangyari ang insidente. Ang pick-up po ay bahagya na po siya nakaliko, naiwan na lang po yung gilid na puwet. Bigla naman pong sumulpot itong mabilis na motor. Napakalaman din po namin na yung pong motor ay medyo may inom po. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagsignal ng isang pick-up na patungo sana sa isang establishmento nang biglang dumating ang motorsiklo at bumangga sa pick-up. Nahulog ang rider mula sa kanyang motorsiklo pero agad namang nakabangon at umupo. Nalapatan din naman kaagad ng paunang lunas ng Mataas na Kahoy MDRRMO ang rider at dinala sa ospital. Samantala, sugatan din ang lalaking kinilala na si Arnold Panganiban, residente ng Barangay Ambulong, Batangas City, matapos masalpok ang minamanehong tricycle ng kasalubong na kotseng minamaneho ni Richard de la Roca sa bahagi ng Barangay Tabangao, Batangas City. Wasak ang unahang bahagi ng kotse habang nagtamo ng mga sugat sa paa ang driver ng tricycle na agad nilapatan ng paunang lunas ng CDRRMO. Ayon sa pulisya, nagkaayos na ang magkabilang panig. Inako na rin daw ng driver ng kotse ang gastusin sa pagpapagamot ng tricycle driver. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV ang pang-hold up ng 2 katao sa isang tindahan sa Katubig, Northern Samar. Ang tindahan na bukas 24/7 ay pagmamayari ni Joyce Christian Servito. Naganap ang pang-hold up madaling araw noong Miyerkules. Sa video, makikita ang isang lalaking tumalon papasok sa loob ng tindahan. Nang nakapasok sa loob, agad na tinutukan ng baril ang cashier na nooy nagpapahinga. Ang kasamang hold-upper ay nasa labas ng tindahan at nagsilbing lookout. Ayon sa pulisya, mahirapan sila sa pagkakakilanlan ng mga sospek dahil maliban sa takip sa kanilang mukha, nakasuot pa sila ng sombrero. Nakikipag-ugnayan na ang Katubig Municipal Police Station sa mga kalapit na establishmento sa pagbabaka sakaling may makuha silang video na makatutulong sa kanilang investigasyon. Ligtas sa mga tauhan ng tindahan at dahil narimit ang kita sa isang araw, nasa 1,000 pesos lang ang natangay ng mga sospek. Patay ang anak ni Cotabato City Administrator Muhammad Hessa Midtimbang na si Muhammad Hessa Midtimbang II matapos itong barilin sa Governor Gutierrez Avenue pasado alas 6 Lunes ng gabi. Base sa inisyal na investigasyon, sakay ng kanyang kotse si Midtimbang nang barilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Sinubukan pang itakbo sa ospital ang biktima pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Ayon sa pulisya, host ng isang radio program sa Cotabato City si Midtimbang. Na-recover sa crime scene ang 6 na basyo ng kalibre 45 baril na pinaniniwala ang ginamit ng mga sospek. Nagpapatuloy ang investigasyon ukol sa insidente. Ipinakilala ng isang Japanese influencer ang pagkaing taho ng Pilipinas sa Japan. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kung pagkain lang din naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang mga Pinoy sa dami ng pagkain na didiskubre. Mula sa mga putahe hanggang sa merienda. Sa inilabas na article ng Taste Atlas website, pasok ang 4 na street food ng Pinoy sa 100 best rated street food sweets sa mundo. Kabilang dyan ang banana Q, maruya, espasol at taho. Ang taho ng Pinoy na gawa sa silken tofu, tapioca o sago at brown sugar syrup o tagapulot sa Iloco. Umabot na sa Japan matapos ibida ng Filipina-Japanese at social media influencer na si Kaori Furusawa. It's my childhood memory. Every time I visit the Philippines, mostly Pasig, I always had taho in the morning. Gumawa rin siya ng kanyang bersyon at binigyan ng iba't ibang flavor ang taho. In Japan, we have tofu, we have brown sugar syrup, and we also have tapioca sago. So it's easy for them, yes, to adopt. Ang taho tinangkilik sa Japan because they're not
many Filipino restaurants in Japan yet. So I'm trying to promote the Philippines, Filipino food and cultures as much as I can. Yan ang pagkaing tatak Pinoy, pero pang world class ang lasa. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Tatlong magkakahiwalay na insidente ng sunog na itala sa Camarines Sur at Sorsogon. Ang detalye sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pasado alas 10 Miyerkules ng umaga, isang poultry farm ang nasunog sa barangay Mangiring, Calabanga, Camarines Sur. Wala namang namatay na mga manok sa insidente dahil nagkataon daw na maglalagay pa lamang ang may-ari. Kasalukuyan pang inaalam ng BFP ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsalang iniwan ng insidente. Samantala, isang bahay naman sa Zone 5 Barangay San Roque sa parehong bayan ang nasunog din. Ayon sa tiyahin ng may-ari ng bahay, ikinabahala nila na baka kumalat pa ang apoy at madamay pa ang ilang katabing bahay. Agad naman itong naapulan ng Bureau of Fire Protection kung saan ang sirang rice cooker ang isa sa tinitingnan pinagmula ng apoy. Ako po kiraray nagpapagirumdum na maging marigmat po kita, maging maingat sa kasulo po, tang kasulo po da itaaram kunuarin at kung saan maabot po. Kaya sabi nga ni Kayan, pinbi kong tinataram, fire prevention is everybody's concern. Sa barangay San Isidro, Castilla, Sorsogon, napapayaang niluluto naman ang tinuturing na dahilan ng sunog sa isang bahay. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente habang inaalam pa ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na laging mag-ingat at maging alerto para maiwasan na ang mga naitatalang sunog lalo na ngayong mainit ang panahon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos magulungan ng 14-wheeler truck sa Barangay Villavert Jimenez, Hamtic, Antique. Ayon sa Hamtic Police, sakay na motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang lolo na si Filimon Cordova nang mabangga ang kanilang motorsiklo ng nakasunod na truck. Nahulog sa motorsiklo ang bata at nagulungan ito ng truck. Tumilapon din ang kanyang lolo kaya nagtamo ito ng mga sugat sa katawan. Patuloy itong ginagamot sa ospital. Sumuko naman sa pulisya ang driver ng truck na kinilalang si Jorly de la Peña. Samantala, binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital ang 6 na taong gulang na batang babae matapos mabangga ng motorsiklo sa Barangay Balantad, Carlos Fruto, Gimban, Iloilo. Ayon sa pulisya, magkasama ang biktima at tatay nito na tatawid sa kalsada. Pero bigla raw tumakbo ang bata kaya nabangga ng motorsiklo na minamaneho ni Alex Castañares Jr. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima. Nasa kustodiya na ng Gimbal Police si Castañares na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Pag-ulang git sanda ni tatay niya kapanaog sa tricycle. So nagtabok ini sila pero considering nga ang tatay may ginahakwat nga sako, ang bata ni nag-una tabok sa iya. So may nagapadulong nga motorsiklo, amo ni na tumutugid ang bata. Agad nirespondihan ng otoridad ang na-stranded na balyena sa baybayin ng Purok 8, Barangay Sinunok, Zamboanga City. Pero wala nang buhay ang naturang balyena. Base sa pagsusuri ng otoridad, lumalabas na may chronic disease na ang naturang balyena na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Kinakitaan din ito ng mga sugat sa katawan. Ang naturang balyena ay isang uri ng false killer whale na kabilang sa endangered species. Nasa 10.7 feet ang haba nito. Inilibing na ng mga otoridad ang naturang balyena sa barangay kung saan ito natagpuan.
Mas nagningning pa ang 38th Kadayawan Festival para sa mga kapusong Dabawenyo dahil sa idinaos na Kapuso Mall Show sa Davao City kasama ang mga host ng TikTok Clock. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Non-stop kulitan at kasiyahan ang hatid ng mga host ng TikTok Clock na sina Kuya Kim Atienza, Pokwang, Rabia Mateo, Faith De Silva at Jason Gainza sa Kapuso fans sa Davao City para sa 38th Kadayawan Festival. Naghiyawan ang fans nang lumabas si Pokwang para sa kanyang performance. Nakisabay naman sa kantahan ang fans ni Rabia at Jason. Kinilig naman ang Kapuso fans nang pinakyat ni Faith ang isang Lucky fan at kinantahan niya ito. Maliban sa kanilang performances, nagpasaya din ang palaro ng TikTropa. Kaya nagpasalamat ang TikTropa sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga Dabawenyo. Ang saya-saya ko! Grabe! Nakakataba talaga ng puso kasi punong-puno yung mall. Tapos nakikita mo talaga na gustong-gusto nila kami makita. Kaya masarap lang talaga sa pakiramdam. Yan. And of course, syempre, alam naman natin kung gaano kinulong tayo ng pandemic, no? This is the first time na mag-perform kami doon sa kanila, sa Kadayawan ulit after nung mahabang pandemic. Bago ang Kapuso Mall Show, nakipagtsikihan muna ang TikTropa sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Special live coverage ng 38th Kadayawan Festival. Happy 38th Kadayawan Festival! Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.